dapat tuloy lang yung trial. Yes. So, paano po yung, ano ang ideal scenario, ma'am? Well, yung ideal scenario ay hindi pa talaga nasisilip at nalalarawan ng konkretong-konkreto. Kaya nga, may ganitong mga sinasabi ng iba't ibang grupo na magpa-file sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court. May mga nagda-draft ng resolution tungkol sa sense of the Senate, kaugnay ng Korte Suprema. So, itong lahat ay mga efforts na klaruhin kung papaano ang pinakamaiging paraan na mag-move forward kami sa impeachment. Mas mahirap kasi mahirap na nga challenging. Marami ng requirements ang impeachment sa ilalim ng Constitution. So, nabahala po, hindi lang ako, yung ilan sa amin sa recent decision. So, na ito. Ma'am, but you are of the belief na dapat pong mag-impeachment trial pa rin? O susunod po kayo? Kasi, for example, sila Senator Ping sinasabi, dapat sunod na lang sa SC decision po. Nirerespeto ko ang Korte Suprema. With all due respect sa Korte Suprema, nagpahayag din ako ng pagkadismaya nung araw ng paglabas ng desisyon, yung pagkabahala sa mga disturbing questions tulad ng pagdagdag ng mga requirements para sa impeachment trial, tulad ng tila pagbabago sa definition ng initiation na nakaapekto na mukhang makakaapekto sa kapalaran nitong impeachment trial. At the same time, at gusto kong ibalanse doon, at ito ay ipinaalala din ng iba't ibang mga dating justices at dating chief justices din. Paano na yung prinsipyo ng solong responsibilidad ng Senado sa ilalim ng konstitusyon mismo na dinigin ang isang impeachment trial? Paano na yung separate at co-equal branches of government at yung pagrespeto namin sa isa't isa? Paano na yung prinsipyo ng karapatan ng mamamayan, singilin ng accountability ng bawat isa sa amin na nagtatrabaho sa gobyerno? So may mga ongoing efforts na balansehin ito, mga resolution on the sense of the Senate at iba pa. Humirap ba o dumali ang impeachment? Well, at this very moment, habang wala pang nagfa-file halimbawa ng motion for reconsideration, habang fin-finalize pa ang anumang resolutions, mukhang, nakakabahala sa kalooban ng lahat. Kaya nga, sinusubukan sa pamamagitan nitong iba't ibang reliefs o proseso, linawin, para hindi maging mas mahirap. Kasi mahirap na nga challenging. Marami ng requirements ang impeachment sa ilalim ng Constitution. So, nabahala po, hindi lang ako, yung ilan sa amin sa recent decision. So, susubukan namin linawin ang mga bagay-bagay para at least yung mga binanggit ko mga prinsipyo kaugnay ng iba't ibang branches of government at kaugnay ng ating mga mamamayan ay hindi lalong mapahirap. Hindi naman mapadali dahil hindi naman madali ang anumang impeachment, pero at least malinaw na maitaguyod. Mas mahirap siya. I think yun yung sense ng mga nagpapahayag ng pagkabahala at yung sense ng mga grupo at individual na nagko-consider or magsasagawa ng kanyang mga motion for reconsideration at saka resolution na kung humirap ay humihingi ng kalinawan para yung at dapat lang naman na hindi madaling proseso ng impeachment ay hindi maging mas lalong mahirap. May judicial overreach na na-commit sa panghihimasan sa usapin ng impeachment process. Yun yung isang ipinahayag kahit ng ilang mga dating chief justices at associate justices. And I hope yung isyong iyon ay mariresolve sa lalong madaling panahon habang sa pagkaintindi ko ay pending pa rin itong impeachment trial. Ma'am, sabi niyo nga po, in session yung impeachment. Yes. Pero meron pong Supreme Court ruling, ang nakalagay doon, immediately executory. Mm. So how do you go about that po? Sabi niyo po, tama po ba na dapat tuloy lang yung trial? Yes. So paano po yung, ano ang ideal scenario, ma'am? Well, yung ideal scenario ay hindi pa talaga nasisilip at nalalarawan ng konkretong-konkreto. Kaya nga, may ganitong mga sinasabi ng iba't ibang grupo na magpa-file sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court. May mga nagda-draft ng resolution
tungkol sa sense of the Senate, kaugnay ng Korte Suprema. So itong lahat ay mga efforts na klaruhin kung papaano ang pinakamaiging paraan na mag-move forward kami sa impeachment. Pero before pa, na kung maglabas, ano man ang ruling ng Supreme Court, magbobotohan po kayo like, which is expected dahil collegial body kayo. So, kailan po dapat mangyari yung botohan? Should you wait for the final ruling? I mean, after the motion for reconsideration? Kasi despite na immediate executory, open pa daw po to motion for reconsideration yung ruling ng Supreme Court. Precisely. So, hanggat hindi final na final, ang understanding ko ay ongoing yung trial. Pero dahil nga yung buong sitwasyon ay napaka-fluid, di ba, hindi lang yung baha natin na sobrang nagpapadusa sa ating mga kababayan, dahil pati itong impeachment process ay sobrang fluid sa ngayon given yung importanteng Supreme Court decision. Kaya nagsusumikap lahat. Magkaroon ng kalinawan, magkaisa doon sa kung ano yung malinaw na best way forward at dali namin ito forward. Dahil ang hindi lumabo ay yung obligasyon pa rin namin sa ilalim ng konstitusyon at obligasyon namin sa ating mga kababayan. Should the Senate file an MR, ma'am? Are you of that? Nasabi din yan ng mga legal experts na nagbigay ng analysis sa Supreme Court decision na posibleng ang House at o posibleng ang Senate ay mag-file ng motion for reconsideration. Wala pa akong naririnig dito sa mga kasama kong senador na nagsusulong na maghain kami ng MR. So, but that's always in the realm of the possible. So, tingnan natin ano yung mapag-usapan at mapagkasunduan naming way forward. Kailan kayo, ma'am, will you move na mag-file kayo ng MR? I'm not yet at that point right now. Oo, sa ngayon, inoobserbahan ko yung mga grupo na nagsabi na sila'y magfa-file ng motion for reconsideration. Sinusuportahan ko yung pag-draft ng isang resolution on the sense of the Senate tungkol sa mga payo sa mga legal experts, pati dating Supreme Court Chief Justices at Justices kung papaano kami mag-move forward dito. Ma'am, dapat pang pag-usapan siya sa caucus or sa plenaryo po? May nanawagan na. I think nanawagan na si Senator Bam na mag-caucus daw kami. And for me, that would be a welcome development. And the best of all would be to discuss it in plenary dahil kami po ay, yun na nga, gaya ng nabanggit ko kanina, ay convened na as a court. Pwede ring i-discuss in plenary ng Senado as a legislative body. Ma'am, sino pa nag-draft ng resolution? At ano yung direction ng resolution? Siya na lang po siguro mag-anunsyo dahil siya po nag-initiate, pero ito ay magiging joint resolution namin, pero sa pagkaalam ko, ang balak ay iikot ito sa mga kasamang senador para sa pinakamaraming pwedeng sumunod. At ito ay nagre-reference sa mga payo na naibibigay na ng mga legal experts, pati mga dating Chief Justices at Justices. Ma'am, last na lang. Balikan ko yung sa minority block. Yes. What can we expect from the new minority block sa Senate? Siguro mas magandang tanungin pag na-constitute na ito pagkatapos ng botohan sa opening of session. But, in principle, every Congress na nagkakaroon ng minority, syempre, gaya ng napag-usapan natin kanina, yan ay nakadedicate sa siguro na nasusunod ang rules of the Senate at ang tradisyon ng institusyong ito. Yan ay nakatalaga sa pag-fiscalize at pag-check and balance. Yan ay nakatalaga sa puspusang pagtatrabaho para sa ating mga kababayan. Automatic po ba si Senator Tito Sota magiging minority leader o pag-uusapan niyo pa po yan? Siyempre, ang proseso ay kung lalahok sa eleksyon para sa Senate President, kung yung hindi mapili bilang SP, ay siyang magiging minority leader. Sa minority na sasalihan ko, kung si Senator Tito ang maging minority leader, I will be proud to serve in that minority. May nadagdag sa lima, ma'am? Wala na. Malalaman natin ngayong umaga, but at least sa pagkaalam ko, 5 kami. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.